The message is entitled, God Loves Himself the Most. Bakit ba God loves Himself the most? In the scripture reading na binasa natin, makita natin si Jesus Christ, He came from heaven. He came from above. Yung sinasabi doon, siya ang mula sa langit. Si Jesus daw ay mula sa langit. He is from above. And He who comes from above is above all. Sinasabi, higit sa lahat. He came from heaven. At ang nagsasalita na galing sa heaven, siya yung pinakadakila sa lahat. So, if nabasa natin ang Bible, di ba, hindi natin nakikita ang Diyos. God the Father is a spirit. Nobody has ever seen God. Amen? But the Bible says, no one has ever seen God but the one and only Son, who is God, made Him known. Ibig sabihin, ang Diyos Ama ay pinakalala sa atin sa pamagitan ng bugtong na anak ni Jesus Christ. Kaya nga, He came from heaven, at dahil He came from heaven, He was sent by God para tayo makakilala sa Panginoon, makakilala natin ang Diyos Ama. So nobody has ever seen God, pero ang pinakatatanging mahal ng Ama, who is this? God the Son, siya ang nagpakilala sa Panginoong Jesus. Siya ang nagpakilala kay God the Father. So, God the Father, God the Son, God the Father and the Son, they are equal. And God the Father has sent Jesus Christ. Yun nga, He came from heaven. And pinadala siya ng Diyos Ama para makilala natin kung sino ang Diyos. Amen? So, even before nanilikha ang daigdig, sabi doon, for through Him, kanino ang through Him na sinasabi ni God the Father? Through Jesus Christ. Everything is created by Him and through Him. Lahat daw ng nakikita natin sa langit at sa lupa, ito ay nilikha ng Diyos. Ito ay nilikha ng Diyos, even yung mga invisible, mga bagay na hindi natin nakikita sa langit at sa lupa, at even yung mga nakikita natin, they were all created sa pamagitan niya ni Jesus Christ of Nazareth. So He came, sabi doon, He comes from above. He who comes from above is above all. He who is of the earth is earthly and speaks of the earth. He who comes from heaven is above all. So Jesus Christ is God, the Son, and He was sent from heaven, who was sent from God, the Father in heaven. So, if we cannot see God, who is the Spirit, merong image si God. At sino ang image niya? Ang exact representation of the image of God the Father is Jesus Christ. Sabi dito sa salita ng Panginoon, God is the image of the invisible God. He is the exact representation. He is the exact representation of God. Ibig sabihin, yung buong kalikasan ng Diyos ay nasa Panginoong Jesus, na siya ay nagkatawang tao para makilala natin ang Diyos Ama. Sabi dito, Colossians 1:15 verse 16, the Son is the image of the invisible God. So, image siya. Walang spirit si God, pero may image siya. At yun nga, ang image is si Jesus Christ, the firstborn over all creation, for in Him all things were created. Nilikha niya ang lahat ng bagay sa pamagitan ni Jesus Christ. Things in heaven, things on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers, authorities, all things have been created through Him and for Him. So, nilikha ang lahat ng bagay sa pamagitan ng Panginoong Jesus. And even before all these things were created, He was before. Bago pa man, likhain ng Diyos ang lahat ng bagay. God, the Father, God the Son, and the Holy Spirit is nandoon na. So, and ito nga yung testimony ni Jesus. When He came from heaven, and He was sent from heaven by God the Father, ito ang testimony niya. Sabi niya, I am the light of this world. Sabi niya, I am the light of this world. He who comes to me will never walk in darkness. Amen? Because nakita natin that itong world na ating kinalalagyan ngayon, it is controlled by Satan.
Kaya nga, sinasabi ni Lord that I am the light of this world. At yung buhay daw ni Jesus, kapag tinanggap natin, yun ang magiging liwanag sa daigdig na ito. Why? Because kapag si Jesus is nasa atin, ang buhay ni Jesus ay nagmamanifest sa ating mga buhay, nakikita si Jesus sa ating mga buhay, tayo ay nagliliwanag sa mundo na ito na ating ginagagalawan. Because God has binabago niya ang ating mga buhay. Kaya yung ating mga buhay na dati, kung tayo ay full of anger, kung tayo ay puno ng mga dati na mga hatred, tayo ay puno ng mga inggit, jealousy, yung life ni Jesus, pag tinanggap natin, binabago ni Lord ang buhay natin. Kaya nga pag si Jesus Christ ay nasa atin, yung buhay ni Jesus Christ ay liwanag sa mundong kinagagalawan natin. Kaya makita natin, for example, sa government, sa isang government office, ang mga kasamahan na, maring ang mga kasamahan mo sa trabaho doon ay living a corrupt life, di ba? Yung mga nakita mo na mga corrupt sa mga ahensya sa gobyerno. Pero kapag ikaw ay nakay Christ na, at alam mong binago mo na ni Jesus ang buhay mo, you will not be living a corrupt life, yung hindi ka na mangurakot kasi nga binago ka na. Kaya yung buhay natin, the life of Jesus na nasa atin, yun ang nagsisilbing liwanag in this crooked and in this perverse generation. Kaya yung life natin, yung mabuting gawa natin, yun yung liwanag, yun yung light sa sanlibutan. Kaya yung liwanag natin, nagliliwanag tayo. Kaya yun ang patotoo ni Jesus Christ. He is the light. He is the light. At kaya si Jesus Christ, nung siya ay nangangaral kasama sa mga Pariseo, sinasabi niya, ang testimony ni Jesus, sinasabi ng mga Pariseo, your testimony is invalid. Why? Sabi ng mga Pariseo, because you are testifying, sabi ng mga Pariseo, you are testifying for your own self. Pero ang sabi ni Jesus, even if I testify for my own self, my testimony is valid because alam niya kung saan siya galing. Siya ay pinadala ng Ama. He was sent by God the Father. At anong sabi pa ni Jesus? My other witness is God the Father. And then sabi ni Jesus sa mga Pariseo, if you know me, sabi ni Jesus, kung kilala niyo ako, then kilala niyo ang Diyos Ama. Amen? So yun ang katotohanan. Ang katotohanan is, pag nakita natin si Jesus, nakilala natin si Jesus, kilala natin ang Diyos Ama. Because God, Jesus ay pinadala ng Ama para sa atin. So sabi nga ni Jesus, if you know me, you will know my Father. So, to know Jesus is to know God the Father. Kaya yung mga taong hindi nakakilala talaga kay Jesus at hindi tumatanggap kay Jesus Christ of Nazareth, hindi nila totoong kilala ang Diyos. Because ang katotohanan is the only way para makilala natin si God is sa pamagitan lamang ng Panginoong Jesus. Amen? Kaya si John the Baptist din, yun din ang kanyang patotoo. Sabi ni Jesus ni John the Baptist, di ba si John the Baptist he was sent by God to prepare the coming of Jesus. And nung si John the Baptist ay nag-appear na, sabi ni John the Baptist, I came to testify concerning the light. Ang sabi ng Bible, si John the Baptist ay hindi siya ang light. Si John the Baptist ay hindi siya ang ilaw. But John the Baptist came to testify the light. And the Bible says the true life, ang sinasabi ng Bible, true life, Jesus Christ is the true light that gives light to everyone. Kaya pag tinanggap natin si Jesus, tayo ay hindi na mabubuhay sa kadiliman. Because nga, in this world is controlled by Satan. Ang mundo is under sa bondage ng kasalanan, na ang kasalanan nga ang nagbubunga ng kamatayan. So this world, kapag wala si Jesus, ang tao ay under pa ng bondage. Pero kapag tinanggap natin si Jesus, who is the light, then tayo ay naliliwanagan, nalalaman natin ang katotohanan, at sa pamagitan ng Panginoon tayo ay pinagaling, tayo ay pinalaya, tayo ay tinubos, kasi ang liwanag nga ay si Jesus Christ. So, bakit ba sinasabi ni Jesus Christ that God loves Himself the most?
God loves Himself the most because Jesus and God, hindi sila pwedeng paghiwalayin. God and Jesus Christ they are one. They are equal. Parehos, they are one through God. And sa Bible sabi dito, John 3:35, the Father loves the Son and has given all things unto His Son. So the Father loves the Son. Ang Diyos Ama, pinakita niya ang kanyang pagmamahal. He loves the Son. At yun nga, God the Father loves Himself as He loves the Son. So tingnan natin dito, John 10 verse 17, the reason my Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. So sabi ni Lord, sabi ng Bible, this command I received from my Father. So ano ang command na God the Father kay Jesus Christ? To lay down. Ang command ng God the Father is to lay down your life. Lay down your life. Kaya ito ang reason na si Jesus Christ ay dumating and He came to us to lay down His life. And sabi dito, the reason the Father loves me is that I lay down my life. So the reason na si Jesus Christ ay nag-voluntarily, hindi lang voluntarily, nag-willingly, with all His heart and mind na nag-lay down ng kanyang life para sa atin ay dahil iyon ay command ni Lord because of God's command. Nakuha nyo? He commanded, God the Father commanded Him to lay His life. At kaya nga, God the Father loves Him is because He lays down His life. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay. And because Jesus Christ loves the Father, He loves the Father so much, kaya hindi siya makapagsabi ng no kay Jesus. Jesus Christ loves the Father so much, that's why He cannot say no to the Father. Yun ang dahilan why God loves Himself the most. He loves the Son, He loves Himself as He loves the Son. And the reason that Jesus Christ lays down His life is because He loves the Father. Yun ang dahilan. Kasi nga, mahal niya ang Diyos Ama. At yung command na yun ay tinanggap niya kay God the Father. This command I received from my Father. Tinanggap niya yung command. And, dahil sa kanyang pag-ibig sa Diyos, He obeys the command of the Father. Amen? So, ang reason that Jesus Christ lays down His life, He gives His life, is because He loves us. He loves the Father, unang-una, at He loves us because of Jesus Christ. Unang-unang mahal ni Lord ay ang kanyang sarili. God loves Himself. At kaya, the reason why God commanded Jesus Christ to lay down His life, unang-una is to redeem His name. Bakit? The name of Jesus Christ, the name of God the Father, na He was blasphemed by the enemy, He was yung kaaway na nag-rebelled kay God the Father. Jesus Christ had to lay down His life, unang-una, para i-destroy niya si Satan who blasphemed the name of God, who rebelled against God in heaven. Kaya yun ang reason na God the Father loves the Son, because He laid down His life. At ang reason that God commanded Jesus Christ to lay down His life ay para nga i-destroy si Satan. At yung total destruction nitong si Satan ay naganap kailan? Nung 2,000 years ago, nung Jesus Christ ay namatay at napako sa cross. Amen. Kaya yung salvation natin ay gift lang yan. Kasi ang reason why Jesus Christ came is to destroy the Satan. 100% the destruction of Satan is completed. Pero ang salvation natin is gift. Kasi hindi yun ang purpose talaga, because ang salvation, ang destruction of Satan, the reason why Jesus Christ came is to destroy the devil's work. Kaya yung devil's work is already destroyed sa mga buhay natin. Kasi pag tinanggap natin si Jesus, when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, we will receive the nature of Jesus Christ Himself, who is holy, who is righteous. Kaya yung work ni Satan is already defeated.
So nakita natin if the foundation ng ating mga ginagawa ay katulad ng kay Christ, yung ginawa niya is because of the love of the Father, hindi tayo mag-struggle sa ating pagsunod kay God. Amen? Kasi ang foundation, ang pagsunod ng Panginoong Jesus ay bunga ng kanyang pag-ibig sa Ama. So ganun din tayo kapag ang pagsunod natin kay God the Father ay bunga ng pag-ibig natin kay Jesus, hindi tayo mag-struggle. Hindi tayo mahirapan. Bagkus kung mahirap man, binibigyan tayo ng grace ni Lord. At doon tayo pumapasok sa panalangin, Lord, tulungan mong mahalin ko kayo, tulungan mo akong magmahal sa iyo, katulad ng kay Lord Jesus, at tulungan mo akong masunod ko ang kalooban mo. Kasi si Lord Jesus, binigay niya dahil nga because of His great love kay God the Father. And God the Father loves Him because He lays down His life for us, at unang-una, yung para sa distraction ni Satan. Kaya, ang ating pagsunod, hindi ito struggle para sa atin. Kapag nasa atin si Jesus, ang ating pagsunod ay madali. Ang ating pagsunod, kapag ginawa natin yan, for example, katulad ng ang ating paglingkod kay Diyos, pag-serve natin kay Jesus. Kapag ang pag-serve natin kay Jesus is out ng ating pag-ibig sa Panginoong Jesus, kahit na ang mga practice natin ay inaabot ng gabi, o kaya naman kailangan mong mag-spend ng oras para pumunta dito, because yung love natin sa Panginoon Jesus, yun yung nagbibigay sa atin ng desire para tayo ay gawin natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. Kaya ang maganda, yung love ng Panginoon Jesus talaga ang foundation ng anumang ginagawa natin. Amen? Pakita natin ang story ni Mary. Si Mary, one time when the Pharisees ay in-invite si Jesus para mag-dinner sa kanila. At nung nalaman ni Mary na si Jesus Christ ay nandun sa bahay ng mga Phariseo, ng isa sa mga Phariseo, ang pangalan ay si Simon, di ba? Si Mary, anong ginawa niya? Nagdala siya ng alabaster jar. He bring an alabaster jar. At nung pumasok siya dito sa bahay ni Simon, kung saan nandun nga si Jesus, he was invited for dinner. Jesus stood behind Jesus. At he was weeping. Siya ay umiiyak sa paanan ng Panginoong Hesus. At yung kanyang mga luha, tawag dito, ay nabasa ang paa ni Jesus ng luha ni Mary. And what Mary did, he wiped the tears with his hair, at pagkatapos ay ibinuhos niya yung alabaster jar. So, nakita natin, nung nakita yun ng mga Pariseo, sabi ng Pariseo ni Simon, sabi niya, kung alam niya lamang kung sino ang nakaluhod sa kanya, isang makasalanang babae. But then, itong si Mary, because alam niya in his spirit, naunawaan niya kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Panginoon sa kanya. He understood by his spirit, he understand ni Mary, naintindihan ni Mary kung gaano kalaki ang pag-ibig ni God sa kanya. Because all his many sins, ang kanyang malaking kasalanan ay alam niyang pinatawad na ni Jesus. Kaya siya sa paanan ng Panginoon ay umiiyak, at siya ay nagpakumbaba talaga sa Panginoon Jesus na naranasan niya ang pag-ibig ni Jesus, at buong puso niyang naunawaan that yung kanyang malaking kasalanan, because si Mary, she lived, sabi sa Bible, she lived a sinful life. Prostitute siya. At yun nga, nung nakita niya si Jesus, siya ay umiiyak sa paanan ng Panginoon Jesus, at naunawaan niya kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Kaya wala siyang pakialam kung ano ang sabihin ng mga Pariseo sa kanya. Hindi niya inisip, hindi niya intindi ang mga sinasabi ng Pariseo sa kanya na itong babae na ito, kung alam na ng Jesus na itong nakaluhod sa kanya isang babaeng makasalanan. Pero si Mary, hindi siya natinag kung ano man ang sinasabi sa kanya ng mga nakapaligid sa kanya. Bagkus ang ginawa niya, yun nga ay patuloy niyang hinagkan ang paa ni Jesus. He was weeping, she was weeping. At ito nga ang
pagpapakita ng kanyang pag-ibig kay Jesus. Kaya sinasabi ni Jesus noon, sabi niya kay Peter, Peter, sabi niya, do you see this woman? Sabi ni Jesus kay Peter, Peter, do you see this woman? Sabi niya, nakikita mo ba ang babaeng ito? Nakikita mo ba ang pag-ibig ng babaeng ito? In ano yun ang sinasabi ni Jesus eh. Sabi ni Jesus, Peter, I have something to tell you. At anong sabi ni Jesus? Nakikita mo ba ang babae na ito? Nakikita mo ba ang pag-ibig ng babaeng ito sa akin? Sabi niya, nung pumasok ako sa bahay mo, you did not give me water. But this woman, she wet my feet with her tears. At pinunasan niya ng buhok niya ang aking mga paa. You did not give me, sabi niya, you did not give me oil para ibuhos sa aking ulo. Pero itong babae na ito, ibinuhos niya ang kanyang pabango sa aking mga paa. So, ibig sabihin, yung pag-ibig ng babae na ito, she was a sinful woman, na sinasabi sa Bible, pero dahil kay Jesus, tinanggap niya si Jesus, Mary, siya ay binago ng Panginoon. She lived a sinful life, pero nung siya ay dumating at nakilala niya si Jesus, sabi niya, itong babae na ito ay binago ni Jesus. She was a changed person, na-transform ang kanyang buhay. Binago ni Jesus ang kanyang buhay. She was transformed at siya nga ang kanyang kasalanan ay pinatawad ng Panginoon. Kaya siya ay he surrendered her life kay Jesus. At yun ang sinasabi ni Lord kay Peter. Peter, sabi niya ganyan, in essence sinasabi ni Jesus kay Peter, tinanggap mo ako sa bahay mo, pero itong babae na ito, sa laki ng pag-ibig niya sa akin, ibinukas niya ang puso niya para sa akin. Ibig sabihin, itong babae na ito, ang laki ng pag-ibig niya sa akin. Ikaw, Peter, binukas mo lang ang bahay mo para sa akin. Pero si Mary, na umupo sa harapan ko at lumuhod sa akin, ibinukas niya ang puso niya para sa akin. Kaya ganun din tayo kapag pag naunawaan natin kung gaano kalaki ang pag-ibig ni Jesus sa atin, ano man yung life natin, gaano man kamisi ang naging buhay natin, pag naunawaan natin kung gaano kalaki ang pag-ibig ni Lord sa atin, nang ating lahat ng kasalanan ay pinatawad ni Jesus katulad ni Mary, na ang buhay niya ay binago ng Panginoon, siya ay transform na Jesus into a new person, kahit na siya ay namuhay as a sinful woman, sinasabi sa Bible, but this Mary, when he cried out to Jesus, he opened her heart. Binukas niya ang kanyang puso. Kaya si God, tuwang-tuwa siya. Galak na galak siya. Yun ang gusto rin makita ng Panginoon sa atin. Hindi lang ang bahay natin ang binubukas natin para sa Kanya, kundi ang ating mga puso ang dapat ibubukas natin kay God. Kasi kapag binukas natin ang ating mga puso sa Panginoong Sus, mararanasan natin ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Ganon kadakila ang pag-ibig ni God. Amen? Kaya nga, minahal tayo ni God eh. Dahil lang sa Panginoong Sus, God loves Himself the most. Mahal niya si Jesus Christ unang-una sa lahat. At tayo ay minahal ni Jesus, minahal na God the Father because of Jesus Christ. Kasi si Jesus nag-sacrifice sa atin. Pag naintindihan natin na ang ating mga kasalanan pinatawad na ni Lord Jesus, we will be like Mary. At si Mary, he spent time, inuna niya, maaring si Peter, naghanda na maraming pagkain doon, kasi nga nandun si Jesus. Maaring si Peter, may mga inihanda para kay Jesus. Pero si Mary, hindi niya inuna yung mga pagkain, di ba? Hindi niya inuna kung ano man ang maaring inihanda ni Peter sa kanyang bahay. But Mary, ang inuna niya ay ang kanyang pakikipag-usap kay Jesus. So, ganun din tayo. Dapat magkaroon tayo ng heart na nagmamahal tayo kay Jesus. Kung paanong mahal niya ang Ama, we must also love God. We must also love Jesus. Amen? So, nakita natin ang love of God the Father. Sis, ang love ni Jesus kay God the Father, because mahal niya ang God the Father, He never say no. Hindi siya nagsabi ng no kay Jesus. No, sinabi ni Lord Jesus, He received the command from God to lay down His life
So, Jesus Christ laid down His life for us. Amen? And so, nakita natin, why God loved Himself the most, why God loved Jesus the most. Yun nga, He loved Him the most, He offered His life. And so, after na matapos niya ang gawain sa krus ng Kalbaryo, tayo naman ay, ano sasabi doon? Ibinigay sa Kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Jesus Christ, siya yung naging heir of all things. Sinasabi doon, He appointed as heir. Ano ba ang heir? Tagapagmana. And all things ay inilagay ng Panginoong Jesus sa kamay ng binigay ng Diyos Ama ang lahat ng bagay sa kamay ng Ama. Kaya sabi dito, Hebrews 1 verse 2, but in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He has appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. So, after si Jesus Christ, na nagawa niya na yung kanyang, yung pinagagawa sa kanya ng Diyos Ama to lay down His life, when He resurrected after 3 days, He ascended to heaven, and He inherited the throne in heaven. Amen? Kaya, God is the soon coming King. Because when He ascended to heaven, He is now the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya sabi doon, He appointed as heir of all things. Siya yung sa Kanya, inilagay ng Diyos Ama ang lahat ng kapamahalaan ng lahat ng bagay. Kaya ang Panginoong Jesus, He is the King of all kings. He is the God who rules in heaven and earth. After kailan ang ganap yon? The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, ito nga yun, patapos niyang gawin ang kalooban ng Ama, after He had provided purification for sin, at the cross of Calvary, where He shed His blood, sabi doon, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. He sat down at the right hand. He is enthroned in heaven. At ibinigay na nga ang lahat, all power and authority is now ibinigay kay Jesus Christ of Nazareth. So, He is enthroned in heaven. Tayo rin, kapag tayo ay naglingkod sa Panginoong Jesus, at ang emphasis kapag heir, di ba, katulad din sa kapag father and son, tayo ay may mga minamanang mga sa ating mga father, di ba? Pero ang emphasis doon is yung relationship natin with God the Father. So, ganun din tayo. Kapag tayo ay may close relationship with God the Father, sa pamamagitan ni Jesus Christ, sabi ng Bible, tayo daw ay co-heir. Tayo raw ay kasamang tagapagmana ni Jesus Christ. At itong kayamanan natin, itong inheritance natin, that can never be spoiled, that can never be, anong tawag dito, yung hindi masisira, hindi mananakaw, is kept in heaven for us. At ito nga yung inheritance natin, yung ating kaligtasan. Ang inheritance natin is the heaven. Yung pagpunta natin sa langit. Ang inheritance natin is si Jesus. Na makakapiling natin siya kapag siya'y dumating. Inheritance natin yan kay God. Ano mga inheritance natin? Yung ating eternal life. Inheritance natin yan. Yan ang sinasabi ni Lord, kasama natin, mamanahin natin yan pagdating ng takdang panahon. Amen? So we are co-heirs with Christ. And, ano pa? Kaya, ang kailangan lang natin gawin is magpatuloy tayo sa Panginoong Jesus. We have, ang faith natin, kailangan palaging nakafocus sa salita ng Diyos. Romans 3 verse 34, for He whom God has sent speak the words of God, for God does not give the Spirit without measure. Ito ang testimony of God, without measure. By measure. By measure. Give, ano tawag dito, for God does not give the Spirit by measure. So ito nga, si Jesus is the Son of God na ipinadala sa atin. He came from heaven. He is above all things. At itong Word of God and Jesus Christ is inseparable. Hindi siya pwedeng paghiwalayin. The Word of God and Jesus ay hindi siya pwedeng paghiwalayin. They are one. At kapag tayo ay nakakilala sa Panginoong Jesus, the more na tayo ay nag-aaral ng Kanyang salita,
the more nating, di ba ang sabi sa Word of God, faith comes from hearing the Word. Kaya kapag tayo ay nag-aral ng kanyang salita, ang salita ng Panginoong Sus, papasok sa ating mga puso at yung faith sa atin, ito ay mabubuhay sa atin. Amen? And, di ba, ang sa Genesis, pag binasa natin yan, di ba, sa Genesis, yan sabi doon, ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamagitan ng salita. So, ibig sabihin, ang lahat ng nakikita natin dito, walang naganap o kaya walang nilikha sa langit, maging sa lupa, sa dagat, walang nilikha malibang ang salita, malibang si God ay nagsalita. Amen? Kaya yung salita ni Jesus, ibig sabihin, yung salita ng Panginoon, yung kanyang salita, ay punong-puno ito. Dito natin makikita ang blessing ng salvation. Dito natin makukuha ang blessing, ang pagpapala ng ating kaligtasan, pagpapala ng deliverance, pagpapala ng freedom. Kasi nga, ang lahat ng bagay nilikha ng Diyos sa pamagitan lang ng kanyang salita. Diba? The Lord said, let there be light. And there was light. He commanded the word. At naganap. Diba? Let there be expanse in heaven. Nagkaroon ng kalawakan. Let there be birds in the birds. So nagsalita ang Panginoon. Kaya ang salita ng Panginoong Jesus, kapag ito'y patuloy natin binasa, sa salita ng Panginoon manggagaling ang lahat ng blessing of healing, blessing of deliverance, blessing of freedom, lahat ng pagpapala makukuha natin ito sa kanyang salita. Kaya yung kailangan natin na victory, ang kailangan natin ng understanding, kung kailangan natin ng peace, sa kanyang salita natin ito makukuha. Kasi nga hindi natin pwedeng paghiwalayin si God at ang kanyang salita. So, when God speaks sa atin, kapag binasa natin ang kanyang mga salita, doon pumapasok ang faith sa atin. Kaya napakahalaga na ang salita ng Panginoon kailangan nating pagbubulay-bulayan ito araw-araw. Kapag ang salita ng Panginoon ay pumasok sa ating mga puso, ikinukwiken niya ang ating spirit. Kinikwiken niya ang ating spirit for understanding at binibigyan niya ito ng liwanag sa ating mga buhay. Amen? Kaya napakahalaga